So, good morning. It's me again. Morning. Yan. So, we're going to continue yung series na sinimulan ko. It's the power of... Okay, as we start this year, maganda kasi na we have the right perspective as we welcome the year 2026. Nasa January pa rin tayo. So, maganda yung natin, na-discuss natin to, the power of gratitude. Ano ba yung meaning ng gratitude? Ang sabi rito, the quality of being thankful. Tapos, readiness to show appreciation for, and to return kindness. So, yun yung gratitude. So, we were able to discuss yung mga past days na nandito ako. There are things that we pointed out. One, ano yung kapag ikaw ay grateful, number one, ano nangyayari sa'yo? It corrects one's perspective or it corrects your perspective. Di ba? Kasi nga, dahil marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi utang sa labas, kundi loob. Remember, the Bible story that we mentioned, ito yung the 10 lepers. Ulitin natin, 10 yung may ketong. Dahil nung unang panahon, kapag may ketong ka, parang sinumpa ka. Kaya ang mga may ketong noon, kapag maglalakad, sumisigaw ka agad yan, may ketong ako, may ketong. Para yung mga tao lumayo. Kasi the moment na matouch mo sila, you will be considered unclean. Okay? And that is why, itong 10 na ito, nung malapit na si Jesus, lumayo sila. And they start to beg Jesus Christ na, Lord, pagalingin niyo po kami. And they were given instruction. Ano sabing ganun? Punta kayo sa pare, sa priest. Diba? Bakit priest? Because a long time ago, it's been the practices of the Jews na it is the priest who will represent them before God. Okay? Para mapatawad sila, mawala ka sa... Pero dito, si Jesus, may ginawa siya. The mere fact na inutusan siya, inutusan niya itong mga to, meron siyang sinasabi. I already destroyed that kind of tradition. Kaya ano sabi ng Bible? Naglalakad sila, papunta pa lang sa priest. Ano nangyari? Unti-unting luminis katawan nila. But the saddest part of it, nung lumilinis na yung katawan nila, kaya yung una natin na-discuss, the nature of man, uy, magaling na ako. They were not able to look back. Diba? Ano sabi ni Jose Rizal? Ang taong di marunong tumingin sa pinanggalingan ay akala ko may stiff neck. Diba? Hindi makakarating sa paroroonan. So, itong mga tao na ito, they thought, narating nila paroroonan nila. But among the 10, it's only one who returned back. Kasi itong isang ito, tama yung perspective niya eh. Sandali, humingi ako ng tulong, ito tumulong sa akin. Siguro, tama lang, nabalikan ko at magpasalamat. Pero the other 9, iba yung utak. Nakuha ko na gusto ko, ayos na. Di ba? Ayos na. Di ba? Nakuha ko na gusto ko eh. Which is the common nature of people. Na kapag nakuha yung gusto, they tend to forget everything. Di ba? Even us, kami nga, nung mahirap pa kami, di ko naman sinabing mayaman kami. Pero sure, mayabang kami. Pero mayaman, hindi. Di ba, dati nga, kuya, no, makakain lang kaming hotdog. At saya ko na siguro. Kasi dati, pag may hotdog nun, sikat na sikat ka. Ngayon nga, yung hotdog, parang pagkain mahirap na ngayon. Dati pagkain mayaman yan. Tapos makatikim ka ng, kapag makakain lang ako ng ganito, magkaroon lang ako. Pero pag nagkaroon ka, kita mo, you will never be contented. You will never be contented. You will even ask for more. Right? Because of your perspective. Life, there's no satisfaction in life. Diba? Kaya nga nung tinuturo ko sa PERDE, by nature, we are, ano tawag nito? Gluttonous. Glutton. We are glutton. You know what is glutton? O gluttony? Ang gluttony, just to illustrate, a long time ago itong mga priests at yung mga ibang tao, ang glutton, kakain yan. Punong-puno na yung tiyan, may nakita pang pagkain, ganito gagawin niya, no? In order na makakain, isusuka nila iba nilang pagkain para makain lang yan. Ganon din sa pag-inom. Lasing na, wala na, isusuka niya yan, ganon. Para sa ganon, makainom. Para naalala ko, nung high school ako, payabangan, kung sino ng malasing, bakla. Yun ang una eh. Kaya pag malalasing, CR lang ka, gaganon ka. Nakasanayan.
Alam ko, sa'yo ko natutunan yan. Ikaw nagturo nun. Nakasanayan ngayon ng mga kaklase ko. Nandaya ka, no? Bakit? Namumula mata mo eh. Siguro sinuka mo, no? Ang dugas mo, ha? Sanggalang ka, ha? You see? So by nature, we are like that. We are greed. We are glutton. We never be satisfied. So, dito, ang ganda na nangyari. Kaya yung first point, it corrects one's perspective. Kaya among the 10, isa lang bumalik. Yung bumalik na yun, Lord, salamat. Kaya sabi ni Jesus, nasan yung siyam? Di ba 10 kayo? At yung masakit dito, itong siyam na ito yung tinatawag na talagang they belong to the tribe of God. Sila yung tinatawag na mga anak ng Diyos. And yet, no one returned and to show and to give thanks or to express gratitude to you. Instead, isa lang ang bumalik, hindi pa Jews, Samaritan, non-Jews. Kapag non-Jews ka, parang second-class citizen ka o third class. Biruin mo kung sino tong third class or second citizen, siya yung bumalik. Kaya minsan, even sa work, sa trabaho, madalas, maganda pa yung ibang tao katrabaho mo kaysa yung mga kapatid, kamag-anak, Kasi people, they tend to forget kung sino sila at ano sila sa isang company. Di ba? They demanded, they try to demand and ask for something in which hindi naman dapat pala sa kanila. Pero dahil pinagbigyan mo, they thought they deserve that. Di ba? Ano yung second points natin? It corrects one perspective. And what is the second point? It develops one's appreciation ability. Kaya nung bumalik siya, tingnan mo, Lord, salamat po. Ano sabi ni Jesus? Akala nung siyam, nakaisa na sila. Di ba? Parang ganyan sa kumpanya kapag hinihintay lagi 13-month bonus, pasweldo, tapos automatic resign. Maluloko for so many years, nangyayari itong mga ito salbahe. Pero, pagbibigyan mo dahil ka mag-aayong dahil ka-close mo, ka-ano mo, ataya mo, tapos sinabihan ka pa ng lawyer mo na wag, yung pala magkasabot pala itong mga to. This time, hindi na dapat. No? Kung ano tama, yun ang dapat gawin. Di ba? Ano nangyari? Akala nung siyam, nakaisa na sila. But they were not able to get the full blessings from God, from obedience, from God. Paano? Nung bumalik yung isa, ano sabi doon sa Bible? Nasaan sila? Ba't 10 kayo pinagaling, isa lang bumalik? Kaya ikaw lang. Ano sabi ni Jesus? Now your sin is forgiven and now you're healed. Dalawang blessing. Anong blessing? Pinagaling ka na at pinatawad ka pa sa kasalanan mo. Anong point dito? Kapag ikaw hindi mo marunong ka mag-appreciate, you will never ever enjoy the full blessings of the situation. Tama? Are you with me? Hindi mo makukuha yun. Bakit? Kasi hindi mo kayang i-appreciate. Pansinin mo, the moment i-appreciate mo ang bagay-bagay, lalong gumaganda yung pakiramdam mo. Right? Lalong pag-gising mo, wow, ang lakas ko. Wow, I'm energized. Wow, I'm revitalized. Wow, I'm rejuvenated. Ang lakas ko. Have you experienced yung umiyak ka ng umiyak? Tapos natulog ka, tapos pag-gising mo. Di ba, sarap ng pakiramdam? Tapos minsan kapag nagising ka, di ba, sarap yung kapag di ba, sarap ng pakiramdam? Ganun ang nangyayari sa taong marunong mag-appreciate. Pero sa taong hindi marunong maging grateful, what will happen to them? Pagising pa lang, tamad na yun. Liligo. Nagising na yung maga, tapos naubos yung oras, kaka-Facebook. Di pa naliligo yan. Tapos papasok yan sa kumpanya. Pagpasok sa kumpanya, hindi kagad dediretso yan. Dediretso lang yan para time in. Lalabas ulit yan, kakain yan sa labas. Tapos tatagal ng 30 to 45 minutes. Tapos babalik sa opisina at sa classroom. Tapos, okay, class. Yung, ma'am, recess. Okay, you go, recess. Recess. Why? Wala ka ng motivation eh. Because you will never ever learn the art and the skill of appreciation. Pero kapag ikaw, dito ako graduate sa school eh. Nung pumunta ako dito, konti, tapos dumami kami.
lalo kong papatunayan na itong college na ito magiging university or yung tulad na sinasabi ni Sir Rolly na magkakaroon ng building, ano ko, papatunayan ko yun. Kaya ikaw, pagpasok mo pala, good morning class! How are you today? Hindi yun. Okay. Kamusta kayo? Oh, sige, I'll do this. Bell work. I'll be back. Labas. Kain. 30 minutes, chika-chika, kwento-kwento, kain-kain, balik after 5:45. Okay, tapos na, submit. Tapos mayroong isa, ma'am, break time naman. Okay, break time. And that will be the daily routine of your life. Now, question is, ano na-accomplish mo? Ano nangyari sa buhay ng bata at ano nangyari sa buhay mo? Wala. So, nagiging directless ka, nagiging purposeless ka, and therefore, ang buhay mo, dala-dala mo yun. Paggising mo, dumadaloy na sa ugat mo, dumadaloy na sa utak mo, ganong sistema sa buhay. And then, it will produce murmuring, grudges, complaining, and yun talagang pagiging inactive. Why? Kasi yun yung sinasabi ng dugo mo. At yun ang sinasabi ng utak mo. At papadaluyin niya sa dugo mo, at papuputin niya sa puso mo, at pababalikin niya sa utak mo. At sequence, the same routine. And therefore, parang wala nangyayari sa buhay. You will never be enough in life. And you will never ever receive enough in life. Diba? Kasi nga ganun eh. Because you were not able to learn and to develop the art of appreciation. Pero kita mo, may appreciation ka. Uy, umayos ka. Nandiyan si Sir Jesse. Bait-bait. Sige man lang. Kahit man lang pa-hipokrito. Pero hindi mo alam yung ganung ugali mo na kahit pa-hipokrito, unti-unti na de-develop yung art of appreciation. Kaya nga yung pa-hipokrito yan, later on, nagiging natural na yan. Naalala mo ko yan, di ba? Si ano pangalan nito? Si Fernan. Pumupunta lang siya, yung parang life coaching o yung kasi may libreng pagkain. O, kain ng kain. Tapos, sa kakakain, nakikinig, mangarap. Hanggang bandang uli, yung motivation niya na laging pagkain, napapalitan na. Mangarap. Hanggang sa kinakausap niya ng kuya ko, paano po ba yung O ganito gawin mo. Na iba na. Hanggang mula sa pagiging batang hamog, naging batang may pangarap. Kaya nga pangalan nila, batang may pangarap eh. Kasi nagsimula talaga sila. Kung makikita nyo itsura nila, mga adik. Meron pa kami mga picture nito. Yung bang tipong pag nakasama mo, titignan mo lagi cellphone mo. Tsaka lagi mong kakapain kung nandito pa yung pitaka mo. Totoo yan! Di ba kuya? Ang kulit ng batang yan. Napaka-binatuka nga yan ni Bot-Bot eh. Kilala niyo si Bot-Bot. Dahil sobrang kulit. Pero ngayon, may bayat lupa na. Taon-taon, 1, 3, 4 na bansa pinupuntahan. Why? Nagsimula sa ganun. Dahil when you begin to appreciate people, a certain situation, I'm telling you, it will hone you, it will train you, it will develop you into a better person. And it even train your mind to come up with a different perspective. That is the second point. 1, it corrects one's perspective. 2, it develops, one's appreciation ability. And the last one is what? It makes us humble. It makes us humble. It trains us to be humble. Hindi kasi make train. Iba kasi yung makes at saka train. Ito talaga unti-unti ka magpakumbaba. Tulad ng sinabi ng nanay ko. Ano yung sinabi ng nanay ko? At ang lola ko, kapag ikaw humingin ka, binigyan ka, pasalamat ka. Hindi ka bigyan, magpasalamat ka. Hindi ko maintindihan. Hindi ka binigyan, bakit ka magpapasalamat? Are you crazy? Are you stupid? Humihingi ka. Humingi akong pagkain, hindi mo ako binigyan. Ba't ako magpapasalamat? Binigyan mo ba ako? Hindi. Pero hindi. Meron palang dahilan. Hindi ko maintindihan. And once I begin to read the Bible, unti-unti ko naintindihan bakit ganun sinabi ng nanay ko. At nung lumalaki ako, doon ko naintindihan bakit. Kasi pinaghirapan ko to. O pinaghirapan ng isang tao to na gusto mong makuha na hindi mo pinaghirapan. And therefore, kung hindi kanya bigyan,
Hindi niya kasalanan yun. Pinaghirapan niya yun eh. Hindi niya nakuha basta-basta yun. Di ba? Kaya nga, let me just share to you. Galing ako ng Nueva Ecija, no? Kaya ako lumipad, pumunta doon. Meron kaming kaibigan, taga Macau. Okay? Papunta kami dyan. Pwede mo ba kami matulungan? Ganito, may binili kasi kami lupa. E pambira, pumunta pala kayo ng Bohol. Alam pa, papasyal ka. Di ko alam na bumili ka ng lupa. Di mo man lang ako tinanong, humingi ng payo. Kasi hindi. O di, yan mo na, no? Not to add insult to the injured. O, ano nangyari? Pumunta ako, dala yung Chinese. O, tapos ito sinabi ko. Okay? Sabi ko, sana next time, wala sana kayong problema kung marunong kayo humingi ng payo. Magkano babayaran namin sa'yo? Wala kang babayaran kasi kaibigan kita. Pero alam mo tong papel na ito, 5,000 agad to. Tapos ako pa magbabayad na notarial niya. Tapos pupunta pa ako ng Bohol, mamamasay, either lilipad ako, o mag-aeroplano ako, libre yan para sa'yo. Pero maganda doon, Paco, sige, you come to Macau, let's eat. I have money to buy for my food. Gusto ko sabihin. Pero ano ibig sabihin? Maganda doon, nagpakumbaba sila. What if you learn to become humble? Lahat ng bagay sa mundong ito, hindi naman mapupunta sa iyo. May mga bagay na alam nito at hindi ko alam. May mga bagay na nasa inyo na wala sa akin. And therefore, in order for us to benefit from one another, we should be and we must be humble enough to accept things. Alam mo, sino ba tong tao na ito? Bata sa akin, may sinabi siya. Ganda ng sinabi mo. Alam mo ba, sa sinabi mong yan ang advice na pang 60, 70, 100,000. So, tulungan mo sarili mo, ituloy mo yan. At mag-ingat ka na huwag ka basta nagbibigay ng mga payo kapag hindi hinihingi. Kasi yung sinasabi mo na yan, ang ganda. Naalala ko pa rin, ang kuya ko, yung may-ari ng review center, sabi ng yung kapitan na pumunta, alam mo ba, yung review center ni Rene, itong kumpanya mo, kumpanya ni Rene, tsaka yung training, utak ko yan. O nga po, sir, balita ko nga po, sa inyo po galing yan. Pero ang tanong ko sa sarili ko, saan ka ngayon? Magaling ka eh. Pero kita mo, ibang tao na kinabang. Bakit? Kasi they are humble enough to understand and to accept na maganda yung idea nito. Tanggapin ko. Hindi ako magyayabang, hindi. Mas maganda idea ko dyan. Mas magaling ako dyan. Kita mo, the moment you humble yourself, what will happen? One, tama yung Bible eh. Those who humble themselves will be exalted. Alam mo, kapag nagpakumbaba ka, isang bagay na mangyayari sa'yo na guarantee. One, tataas ka. Kasi sa mga humble, bumababa yan eh. Siyempre, law of nature. Lahat na nasa baba, there's no way for them to go down. Nasa down na sila eh. But to go up. Tama ba sa science major dyan? Ba't ka pa babagsak eh? Bagsak ka na. Kaya kapag bagsak ka na, don't think na that is the end of the road. At yan na yung katapusan ng buhay mo. No! You should be thankful. Just be humble enough to accept the situation because time will come, you will be exalted. O nakita mo ng palpak ka sa ganito, sa palagay mo ba, ulitin mo pa yan. May isang kumpanya, milyon-milyon na nalugi, umalis yung manager. Sabi ng manager, Sir, Mr. President, I'm now tendering my resignation. Bakit? Kasi po, ang laking perwisyo na nagawa ko, ilang milyon na nawala sa inyo. Sabi ng, bakit? Tanga ba ako? Sa palagay mo, tatanggapin ko resignation mo? Bakit po, sir? Sa nangyari sa'yo? Sa palagay mo, hindi ka natuto? Ay, natuto po ako. Di ko na po ulitin talaga yun. Ba't ako kukuha uli ng panibago na magkakamali? Di malulugi na ako niyan. Kaya hindi ka pwedeng mag-resign. Diyan ka. You see? If you're humble enough to accept your weakness and the lesson from what you did, I'm telling you, you will be exalted. Kaso madalas, palpak ka na, mayabang ka pa eh. Tapos magde-demand tayo. Talaga, we will never grow. We will never grow. Nakita mo, tulad nga yung lagi kong kinukwento, witness talaga tatay niya. Di ba?
Tatrabaho ka, kasama pala yung tatay mo noon na katatapos mag-basketball eh. Pagod na pagod ako eh. Nag-CR lang ako, pawis na pawis. Siyempre, nag-CR ka, bumaba na yung init mo, di ba? Nawawala na pawis mo. Etong mga nag-basketball, siyempre, basketball yan, pawis na pawis. Nagpuntahan doon sa duty ko, aba, sila na yung nagtatrabaho at ako pinagalitan. I have all the right to tell my supervisor, ako po naglinis niyan. Ako po, puro basketball po yan. Pero di mo magawa eh. Because it will jeopardize their scholarship. So ikaw ngayon, ang sama ng loob mo, umiiyak ka na lang. Hindi ka makapangatwiran. Kasi nga, pag nangatwiran ka, ikaw na naman yung masama. So gagawin mo, kaya kawawa yung puno ng ano doon, bayabas doon sa Bethel. Lagi ako umiiyak at sinisigawan ko at sa buisit ko doon, kinukuha ko lagi bunga dahil wala akong pang-toothpaste. Ayun nang ninangata ko. Panlinis ng ngipin ko, pati dila ko. Pang fresh breath. You see, time will come, darating din ang panahon mo. Huwag kang magmadali. Because the Lord is just training you para once that blessings will come to you, you are now ready. Have you observed yung mga nanalo ng mga 20 million, 100 million sa loto? Pansinin mo, bumalik sila sa kahirapan. Because they are not ready. Tama ba? If you wanted to grow, okay, lagi ka meron ng gratitude. And it will make you humble. Kapag naging humble ka, you will be exalted. Pangalawa, pag naging humble ka, alam mo, ano mangyayari sa'yo? You will learn how to forgive. Kasi sasabihin mo, pwede ako magtanim ng sama ng loob sa tatay nito at sa mga iba pa. Pero di ako magtatanim ng sama ng loob. Bakit? Kaibigan ko yung mga yan eh. Kasama ko yan. Meron pa naghamon sa akin ng suntukan. Meron naamoy pa ako na nagdodroga. Ba't mo sila siguro may kanya-kanyang panahon yan. Di ba? Pero sa palagay mo, kung ako nagiganti, siguro di ko mararating ang narating ko. Di ba? Because I have learned that through my experiences. Ngayon, you will also learn na maraming mga bagay we will not be contented. Well, try to get the lesson out of it. So you will become a great, strong, wiser, and successful individual. Ano pa? Kapag naging humble ka, you will be exalted, you will learn how to forgive, and then you will extend your understanding. Di ba? Kaya nga sa atin dito, pwede tayo mag-away-away, pero paglabas ng room dito, tapos na. Wala na yun. And we will deal with it in a professional manner. Di ba? Tapon, may pinuntahan ako, kinuha ko yung binili kong pasalubong na longganisa para dito sa isa nating kaibigan na principal. Sabi nung isa, humingi ng payo, ano po ba gagawin namin? Kasi po, ito pong namin, may kasalanan Kaso, in-interview nyo ba? Ginamitan nyo ng due process. Ay, kumpleto. Ni-record mo ba? Meron ba kayo transcription? Meron. Ngayon, gumawa ba kayong decision? Okay. Ano decision nyo? Ngayon, pinakita namin ganito. Ba't di mo sinulat yung naging kasalanan niya? Hindi, nahiya kasi kami para protectionan siya, para di siya mapahiya sa mga tao. Ngayon, humingi ka ng payo sa existing na problema mo, nagtayo siya ng panibagong organisasyon. Humingi ka, ikaw gumawa ng problema niya. Kung iyan ba naman sinulat mo kung ano kasalanan niya at ano violations niya, kapag may umarap sa'yo, binalikan kayo, may papakita kayo. Kaya nga sabi ko, alam mo, sa akin, sa dole, tsaka sa walang manalo-nalo. Kasi meron ako ebidensya. Now, kasi nakakaya, we wanted to protect him. Ngayon, you wanted to protect him. Now, what was the result? What is happening now? Di ba nakakagulo yung organization nyo? Bakit? Sasabihin yan, wala naman ako kasalanan. Sige, kahit tumingi pa kayong papel. Binigyan nyo siya pa. Ang binigay nila sa akin papel. Ano kasalanan ko? Basahin mo nga, ano kasalanan ko? Di ba wala? Di kayo iniintindi nyo siya. Pinoprotektahan nyo siya. In the end, kayo masama. Why? Because wala kayo sa tamang hulog. It's okay to extend your understanding, your patience, however you write the right thing. Because that is the truth.
It doesn't follow na masama or ano, pero you are protecting your company, your organization with that. Hindi kasi nakakaya, huwag na natin. Alam mo, sabi ko sa amin, meron akong teachers, marami sila. Isa doon, estudyante ko pa. Ang isa doon, talagang galing magsinungaling. Ako lang nakahuli, pati sa video, hindi nila makaya. At ako nag-spirit. Huli siya. Sabi ko, ako madali akong kausap. Kung hingi ka ng patawad, papatawarin ka. Pero kung paglalaban mo yan, sa palagay mo, I was not born yesterday. Hindi siya, nakita niyo naman sa video. Number one, ba't ka pupunta doon sa table na yun? Ano kinalaman mo sa table na yan? Ba't ka pupunta? Yun ang table mo. Di ba? Tapos yung kamay mo may kinuha, tapos isa mo kamay mouse. Ano kinuha mo sa kanang kamay mo? Hindi mo nakitang pera yan, pero don't fool me around. Dahil ipapa-screenshot ko yan, ipapa-zoom ko yan, papa-clear ko yan. Wala na siyang lusot. Magkano ninakaw mo? Diretso na kami. Ito po. O, hindi natin sasabihin yan sa ninakawan mo, ha? Pero you do the right thing. O, alam mo na magiging decision ng ano na ito, ng committee na ito. Opo. O, nag-tender na resignation. Bago ibaba, pero may transcription na kami. Dahil kapag binababa yung notice na yun, makikita na nagnakaw siya. Ano? Hindi pwedeng hindi ko ilalagay. Sir, pwede po ba mag-apply ang public? Maapektuhan po ba ako nito? Hindi. Nandito kami hindi para sirain ang buhay mo. But learn from your mistakes. Tapos meron pa, estudyante ko. 2 buwan na hindi mahuli-huli kung sino nagnakaw ng cellphone pambira. Ako lang din nakahuli. Tinutukan ko yung February na nangyari, December. Ako tumutok. Buong araw yun, pero 2 oras ko lang tinutukan. Huli ko, itong method, yung nakasuot na yan, 100% siya yun. Aba, nagsalita isa, Sir, si ano yan? Estudyante ko pala. Graduate namin, tas teacher na. Kaya kinausap ko siya Pinatawag ko. Ba't mo ninakaw yun? Wala nang salita-salita, umamin na agad kasi kilala niya ako. Saan mo sinanla? Tubusin mo. Mahal kita, pero alam mo na yung decision. Hindi pa tayo gumagawa ng tawag for an investigation, pero huwag mo na pabahin. Sorry po. Sakit, estudyante mo, naging magnanakaw. Tapos dito naman sa Manila, estudyante mo, sinelebrate mo pa. Binila mo pa ng ticket na so surprise mo ng i-Hong Kong, bandang uli, ikaw na surprise. Kasi dumating sa'yo, dole. Di ba? Why? Walang utang na loob Nagbibilang ba tayo ng utang na loob? Hindi. Ako naman, it doesn't follow kung tumanaw ka ng utang na loob sa akin. Kasi tumanaw ka ng utang na loob sa akin o hindi. I don't have any problem with that. But you will have your own problem kasi nadidevelop ang pangit na bagay sa'yo. Pero mo dito ka gumraduate, tuwang-tuwa sinelebrate yung pagiging summa cum laude mo. Binilang ka ng... Hindi tayo nagbibilang, by the way, Hindi tayo nagbibilang. I'm just showing you na ano mang nangyayari sa buhay mo if you will not learn the power of gratitude. Alam mo, yung nanay ko nga kapag may gumagawa sa aming masama, sinasabi ng nanay namin, ay bang magulang, susugod na. Sinumaway siya. Ba't may nawayan ako? Wala. Nanay ko iba Lumayo ka na lang, anak. Pag nakita mo siyang papunta, pauwi ka naman. Pag papunta siyang pakanan, pakaliwa ka naman. Pag pakaliwa siya, pakanan ka. Pag pasulong siya, patras ka. Patras siya, pasulong ka. Hindi ko maintindihan. Ano ba naman itong nanay na ito? Mantalang kuya ko, pag nabubugbog ako, lalaban sila, bubugbogin din nila. Nanay, yun pala kasi may utang na loob siya. At ako namang uto-uto dahil ginagalang ko nanay ko, mahal ko. Wala na. O, di natuto kang magmahal, natuto kang magpatawad, natuto kang umunawa. O, nasan ako ngayon at nasan ngayon yun? Ang layo ng agwat namin. Napakagwapo pa nun, no? Pero ngayon, mas gwapo na tayo, kuya. Di ba? O. Hindi, I'm just telling you the reality of life. Ikaw kasi yung kawawa Ang kawawa dyan, hindi yung tatanawin mo ng utang na loob.
Ang question dyan, ikaw. Kasi tatanawan mo ng utang na loob, may narating na. Kaya nga nakatulong sa'yo yan kasi may narating na. Ikaw, may narating ka na ba? Wala pa. Therefore, mag-ipong ka. Para yung darating mo ng panahon na may marating ka, marami kang sandata na hindi mo pwedeng mawawala kagad blessings mo because you are now ready. You are now prepared to do it. Are you with me? Wala akong sinusumbatan, ha? Wala akong inanong. Kasi ang ganda talaga ng gratitude, di ba? Napakaganda ng buhay. Araw-araw, Lord, salamat po, buhay pa ako. Lord, salamat, wala akong sakit. Di ba? Wow, wala akong pera ngayon. At least, fasting ako ngayon. Imbes na magreklamo ka, wow, wala na naman akong pera. Fasting na naman ako. Until, wow, sexy pala ako. So lahat ng bagay, lagi mo na-appreciate. Wala na akong pagkain, wala na akong ganito, wala pang pamasay. Mga lasyata ako, ganito, nadikit lang ako kay Manny, ganito. Sabi nagpagupit naman ako, mukha naman akong kriminal. Hindi ko na maintindihan kung saan ako. Nung hindi ako pinagupit, tatanggalin ako sa road, bibigyan ako ng memo. Ngayon nagpagupit ako, mahal-mahal ng binayad ko. Nagbayad pa ako ng 500, ngayon mukha daw akong adik. At saan ba talaga? Talagang magbibilang ka ng sama ng loob if you don't know how to appreciate. Pero kapag in-appreciate mo, ay, gusto pala ni Sir maging pogi ako. Gusto niya kamukha ako yung Koreanong crush ni Ma'am Dax. Para di na ako inaano ni Ma'am Dax, di na ako bibigyan ng memo. Ba't kasi ginawa ko? Ako yung drug lord doon sa pelikula ng ng mga Korean movies, tsaka rapist. O ma-appreciate mo, yun pala, gusto pala, maging gwapo ako at maging kagalang-galang pala ako. Hindi mukhang kriminal. Di ba? Are you with me? Yes. So there's always power in gratitude. Try it. It really works. Shall we all stand up and come to God in prayer? Dakilang Diyos, dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na binigay niyo po sa amin. And thank you for this moment that we gather here, Lord, to share and to eat the lessons that we have heard this morning. Tulungan niyo po kami that we will become an individual full of gratitude before you, full of gratitude before the people you have provided for us, na ginawa mong instrument for us to grow emotionally, physically, professionally, and financially. Lord, maraming po salamat. And this morning, Lord, I pray as we have this vacation break or this day, Lord, help us, Lord, to plan ahead. Help us in our planning. Help us the coming activities na meron po kami, just like the Students' Night. Kung loobin mo pong matuloy ito, pati po yung graduation. And even right now, we even pray, Lord, that you prepare our hearts sa executive meeting na gagawin to plan for the growth of our school. Lord, we commit our school to you, especially, Lord, our employees. Ano man po pinagdadaanan nila, I just pray that you will stretch forth your hands on each and every one of us. Ano man po ang mga pangangailangan, ano man po yung mga desisyon na gagawin nila, tulungan mo po ang bawat isa. Ano man mga sitwasyon at problema ang kinaharap ng bawat isa, tulungan mo po kami. Hayaan niyo po na mapatunayan ng bawat nakikinig sa oras na ito. Even sa lahat ng campuses namin, Cebu, Manila, Nueva Ecija, yung kasabihan po namin, walang taong nagtiwala sa iyo ang napahiya. Once again, Lord, prove your power in us, Lord, and through us, Lord. Help us to witness your miracles na gagawin mo. Especially, Lord, itong Manila po, tulungan niyo po magkaroon ng sariling building and even the challenge na merong hinaharap po kami na 100 million para mabayaran po ang Golden Success College building. Lord, tulungan niyo po kami. And even, Lord, tulungan niyo po kami matapos po yung tinatawag na gymnasium at makaabot po ito sa graduation sa namin schedule sa Nueva Ecija. Lord, help us. Di po namin to kaya without you, Lord. And Lord, whatever we have, the skills, the talents, even the positions and possessions that we have, Lord, it comes from you. And we are so thankful in our lives, in our life na binigay mo. And every day that we wake up, thank you for the good weather, for the good sleep, and for the people surrounding us, Lord. Thank you. Lord, in good times, bad times, in good days, bad days, we thank you, Lord. Kasi po, in everything, may purpose ka po. And thank you very much. Di mo po kami pinagsasawaan.
Maraming po salamat. Binabalik po namin sa pinakamataas ng papuri, pagdakil at pagsamba sa pinakamatamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Everybody will say, Amen and Amen. 1, 2, 3. God has blessed